Sinabi pa rin ito, ang paglahat, Diyos, ilutok isang lalaking ng ibig sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, nagpatutok siya sa kanyang mga araw-araw na gawain. Itubo at lalago ang ibig na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ang siyang nagpapasipon. At sa buong panahon namin, usbog mo na sa kawan. Sa pagkatapos ay mahigit sa mga putin. Pagkahinog ng mga putin, agad ito ipagagapa kapag dapat naman kami. Saan natin mahimbay ng iyang kapag-ahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong kalinala ang nagamitin natin upang ilangaw ito? Tulad ito ng mga putin ng utsasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng mundo. Kapag nagaling na ang lumago, ito'y magiging pinakamalaki sa lahat ng mga puno ng gulay. Nagkakasama ito ng malalapay ang lupa ang mga ibon ay nakakapamukat sa mga ito. Ang salita ay pinangarang ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming salita na tulad nito. Ayaw sa mga kaya ng kanilang pangangalaga. Ibigyan ng maaral ng kanilang na hindi gumagamit ng kalimaga. Ngunit, ipinaliwanag na ng salita sa kanilang mga lagas ang lahat ng bagay. Ang Ebanghelyo takpan ng Kristo. Patuloy sa iyo, Panginoon Jesucristo, na sinupo ang lahat para sa mga pangalan. Magandang pagkakataon. Magandang mga po. Nagkakarinig ka ba tayo? Ay, kaya ako. Pagkapakilala ng Diyos sa kayang sinatawa ng Panginoon ang mga bagay-bagay tungkol sa paghahari ng langit ayon sa kapasidad at kakayanan ng tao na maunawaan ito. Sapagkat ang nais ng Diyos ay lubos natin na intindihan at maunawaan yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga kung ano ba yung nakikita at naunawa natin sa kaharian ng langit? Ano ba yung mayroon na nandun sa langit? Sapagkat kung ating mapapansin sa mga pangalan ni Kristo, nais na maintindihan natin lahat ang mga bagay-bagay na mayroon sa langit. Kung gayon, na nais ito'y maintindihan, ay gusto ng Panginoon na mabuhay tayo ayon doon sa kalooban ng Diyos na dahil sinusunod ang sinasabuhay doon sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, paano ba ito sinasanalangin ng Kristo upang lubos na ito ay maunawaan natin lahat? Kaya sa mga kalimagang kanyang ginamit ng halimbawa ang mga butil. Una, yung butil na ipinula nung magsasaka ng natin na binhi. Ang sabi na natin Panginoon, ang kaharian ng langit ay katulad lamang nung isang magsasaka na nagasik ng binhi, tapos pagkatapos ng magasik, nagpatuloy siya na kanyang pang-araw-araw na buhay.
At ang bibig ito'y tumubo, lumago, naguhay, hanggang sa hinog na hinog yung bunga at kung mahinog ay binapas na sapagkat kami ng Panginoon ay nararanap na siya ng ihip. Kung atin kung titingnan yung kalinatang ito, ipinapahayag ni Kristo na yung kaharian ng Diyos ay dapat natin pagsikapan upang yung biyaya na mula sa langit ay makamta natin sa itinakdang panahon ng Panginoon. Kaya nga, paano ba tayo ngayon aani sa biyaya ng Diyos na mula sa kaharian ng langit? Kaya sa mga ganitong pagbagay at pagpapahayag ng Panginoon, itinaalala sa ating lahat na unang-una, sa araw-araw nating buhay, ay dapat lagi natin unahin ang Panginoon. Kaya nga sa iba sa kalihan ng inihayag ng Diyos, una yung lalaki, sabi niya, yung masalit ng tingin, naghasin ko na siya ng tingin. Pagkatapos ay tumuloy na siya sa kanyang araw-araw na buhay. Sa ganitong banda, ipinakita ng Panginoon na ang buhay ng kasama ang Diyos, ang buhay sa ilalim ng panahari ng Panginoon ay hindi buhay na mahirap, hindi buhay na puro na lang pagtitiis, kundi buhay ito na may pagpapala at biyaya ayon sa itinakdang panahon ng Panginoon. Hindi hinihingi ng Diyos ang lahat ng bagay na mayroon tayo para sa Kanya. Kundi, pinapakita dito ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi maliit na bagay lamang. Ngunit, mayroong malaking biyaya ng kapatid. Kaya nga, sa pagpapahayag ng Panginoon, hindi kailanman naabala yung tao sapagkat patuloy pa rin siya namumuhay sa araw-araw. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, sa araw-araw nating buhay, dapat magiging una ang bahagi ng Diyos para sa atin. Huwag natin gawing huli ang mga bagay na dapat para sa Panginoon. Kundi dapat unahin muna siya sa kaunting bagay para sa Kanya. Sapagkat ang inihingi ng Diyos, hindi malaking bagay na ikakaabala natin at ikakabigat ng ating buhay sa araw-araw. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, na yung maliit na pinipinunla ay nagkakaroon ito ng saganang bunga sapagkat, sabi nga, pinatubo ng lupa, tumubo, nagkaumay, namunga, nagkaumay lang sa tamang panahon na panaglapasin. Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid sa pananampalataya, kung gusto natin umani ng biyaya mula sa Diyos, ay dapat magkaroon tayo ng ambag sa kaharian ng langit. Lahat naman tayo ay nag-aasam ng pagpapala mula sa Panginoon sa takdang panahon. Amen. Sino bang gusto pumunta ng langit? Wala. Ayaw mo ba? Wala naman tayo. Pero, siguro tatanungin mo yung lahat ng tao ay lahat gusto. Lahat gusto ang ani ng biyaya sa kaharian ng langit. Pero kadalasan naman marami ang ayaw mag-effort at magbigay ng ambag para doon sa biyaya na yun. Kaya nga minsan ay naghahanap tayo makapasok sa kaharian ng langit pero kapan naman magsimba. Amen. Kaya nga, paano tayo makakapasok sa langit? Hindi nga tayo nakakapasok ng simbahan. Kung inaasam natin yung mga ganung bagay, dapat, una, sabi ng Diyos tayo mag-ikot sapagkat ang pananampalataya ay kailangan ipunla upang ito'y magkaroon ng bunga sa buhay natin. At maging bahagi ito sa araw-araw na buhay. Paano ba ipunla ang pananampalataya? Ito'y pinapalago at pinapalaki ng Diyos ayon sa kanyang mga salita at pamamahayag at mga pangaral. Kaya nga sa patuloy natin pagbabahagi ay lumalago yung ating pananampalataya, magkakaroon natin ng bunga, magkakaroon ito ng bunga sa pamamagitan din ng pakikibahagi natin. Kung ating mapapansin, ay hindi naman inaabala ng Diyos yung tao, kaya nga sabi ni Kristo, patuloy pa rin siyang namumuhay sa kanyang araw-araw na mamumuhay.
Hindi ka niya alam kung paano tumubo yung kanyang pinunlang binhi. Ibig sabihin, yung biyaya ng buhay, nandun yun sa Diyos. Ang Diyos ang may kakayanang pagpatubo ng anumang mga bagay na nais niyang mangyari sa buhay natin. Kaya sa pagpapahayag na ito, patunay ito na ipinakita ng Panginoon, Hesus Kristo, na ang lahat ng bagay, ang Diyos ang may kakayanang mag-control nito. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayong lumayo at tumiwalay sa Diyos sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya patuloy tayong gumawa ng buhay. Kadalasan kasi yung buhay ng tao ay umiikot na lang doon sa paghahanap buhay. Kaya minsan nakakalimutan natin kung paano ba mabuhay. Kaya sa ating pang-araw-araw ng buhay, hindi dapat natin kalimutan ang kaligtaan ng Diyos sapagkat ang para sa Kanya, maging bahagi dapat na tayo sa Kanyang paghahari. At mga kapatid, alam niyo ba, napakaliit na bagay lang ang hinihingi ng Diyos upang umani tayo ng malaki. Sa isang linggo, mayroon tayong 7 araw. Sa 7 araw na yun, isang araw lang yung hinihingi ng Diyos. Sa isang araw na yun, ilang oras lang? 1 oras, 2 oras, ano po? Depende sa paro yun. Kung mahaba mag-sermon ay tagal-tagal. Pero nang maikli mag-sermon ay madali lang. Tapos, minsan, pag nagsimba pa, natutulog. Natutulog na yung pananampalataya natin. Mga kapatid, ang buhay natin ay kontrolado yan ng Diyos. Marami tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin, pero hindi kayang gawin ng Diyos. Maraming mga unexpected blessing na mangyayari sa buhay natin kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya sa labis na mag-alala sa araw-araw natin buhay, bakit hindi natin ibigay ang pag-alala na yun sa Panginoon at siya yung bahala. Yung mga kakulangan sa buhay natin, bakit hindi natin ipagkatiwala sa Diyos? At siya na ang bahala mag-provide nito. Alam ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa ikalawang bahagi ng kanyang kalinga, yung pananampalataya na katulad ng butil ng mustasa. Kaya nga sa pagsasalarawan niya, sinasabi niya, pinakamaliit ito sa lahat ng uri ng binig. Ngunit, kapag ito'y nitanim at lumago ito, pag ito'y lumago, ito'y pinakamalaki sa lahat ng uri ng gulay. Ano po? So, ibang mustasa, parang ito sinalarawan ni Kristo sapagkat sabi niya, nagkakasanga at kaya ng pagmamuhay, magpugan ang mga ibon dito. Sa unti, maliit na pananampalataya ay sapat na para tayo ay palaluin bilang mga Kristiyanong naglilingkod sa ating Panginoon. Maliit na pananampalataya ay sapat na upang tayo palakasin sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. Maliit na pananampalataya ay sapat na upang magkaroon tayo ng kalakasan sa araw-araw na buhay. Maliit na pananampalataya ay sapat na upang magkaroon tayo ng biyaya na isang biyaya na may kakayanang tumulong pa sa iba. Maliit lang na pananampalataya. Maliit na panahon para sa Diyos ay isang malaking bagay na magbibigay ito ng kalakasan kapag ito'y lumago sa ating mga sarili. Isang maliit na pananampalataya na kayang baguhin ang buhay natin sa mundo ito. Just imagine, isang maliit na bagay para sa Diyos. Kayang baguhin ang ating mga sarili. Kung atin po mapapansin panging mga kapatid sa pananampalataya, maliit na bagay lamang ang hinihingi ng Panginoon sa buhay natin. Kaya huwag na natin ipagdamot sa Kanya. Mahirap bang magsimba? Ha? Mahirap ba? Ano na yung narinig? Ang kaya?
Hindi naman mahirap. May bayad bang pagsimba? Ito wala naman. Pang-abala ba ang pagsimba? Pangalaang. Pang-abala ba sa inyo yung pagsimba? Hindi nga. Sinasabi natin eh. Pagkala ko kasimba, sabi yung laban. Laban na lang muna. Ito yung pambubo. Alam mo mga kapatid, kaya tayo mahina sa mga pagsubok sa buhay dahil hindi tumubo ng ugat at sumanga yung pananampalatayang na ipunla sa atin. Tayo dapat ang mapunla ng pananampalataya at ang Diyos ang magpapalaki nito sa buhay natin. Paano palalakihin ang pananampalataya natin kung wala naman talagang pananampalatayang na ipunla? Paano palalakihin at palalakuin ng Diyos yung buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita kung wala naman talaga tayong natutunan ayon sa salita ng Diyos? Ito yung pinakamahinang part sa buhay natin bilang mga abukayanan. Napakaliit ng kalaman natin tungkol sa Biblia. Amen. Sino may alam ng Bible verse na memorize niya? Kasi yung memorize. Kaya pag ibang sikta yung mapunta na basaan kayo ng Bible, ay wala na. Nani po na. Wala na. Lipat na ka. Hindi mo din. Paano tayo palalaguin ng Diyos bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya kung wala man laang ni isang maliit na binhi ng pananampalataya na ipunla sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita? At higit sa lahat, paano tayo paghaharian ng Diyos kung patay ang ating pananampalataya o hindi man patay, wala talaga? Kaya nga hindi natin hanggang ngayon, hindi natin maintindihan ano ba yung kaharian ng langit, ano ba yung paghahari ng Diyos, at ano ba yung sa langit. Kaya nga sa ating pang-araw-araw na panalangin, at ang panalangin itinuro ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga alagad at tagasunod na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, sundin ang loob mo. Anong kasunod? Dito sa lupa. Dito sa lupa para lang tulad ng sa langit. Dito sa lupa, sundin ang loob mo. Pero yung katotohanan baliktad, ano nangyayari? Sundin ang kalooban ng tao dito sa lupa kung pwede na rin doon sa langit. Kasi kadalasan yung Diyos na yung pinapasunod natin kaysa sa tayo ang sumusunod sa Diyos. Amen. Tayo ngayong gumagawa ng sarili nating kagustuhan, kung ano yung gusto natin, yun lang. Kaya minsan, pati yung kalooban ng Diyos, hindi na rin natin naiintindihan. Dahil nga sa wala tayong kalaman, wala pa tayong pananampalataya. Kaya para sa atin, bilang isang mga tao, dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya, dumadating palagi sa punto ng buhay natin na ang Diyos ay palaging huling opsyon na lamang. Na para bang sa huling bahagi ng yunto ng buhay ng tao, doon lang dapat natin harapin yung Diyos. Kaya kadalasan, kung kailan patay na, doon namin pagpipilitang ipasok ng simbahan. Kung buhay pa, halos ayaw magsimba. Kung buhay pa, anong hirap pasimbahin? Pag buhay pa, anong hirap? Anong hirap kaya? Ang daming dahilan, hindi maubusan ng dahilan para hindi magsimba. Pero pagpatay na, pag ayaw umayag ng pari, may pasok ng simbahan ay napang-away pa. Napang-away pa. Kung magkasala pa ay abulin pa warin ng kita. Pati, mas masimala, patay na yan.
Kung paring bakit ko. Diba? Pakita na. Okay, 1,000 lumayan sa mga supatan. Okay lang, Father, basta mapasok sa simbahan bago Christian. Diba? Nung buhay pa, walang bayad. Walang bayad, libre eh. Walang bayad. Libre yan. Halos ayaw. Magkano yung entrance sa sabungan? Sino ka lang? 100. 100. Diba? Ano yung entrance sa sabungan? 100. Hindi lang ako kaya 100. Di ba yan? Minsan magkano yung entrance sa yawan? 50. 50. Madadala pa kayo sa langit? Yan sa mga sayawan na yan. Madadala pa kayo sa langit sa mga sabungan na yan. Yung mga makamundong mga bagay kahit tayo gumastos, di ba okay lang? Kung saan-saan tayo nakapupunta, saan-saan tayo bumupunta, okay lang. Pero yung para sa Diyos sa mundong ito, na matupad yung kanyang kalooban, mapalago yung ating pananampalataya, ay para bakit ang hirap na sa pangako naman ni Kristo, kapag lumago, nagkauhay ang pananampalataya na ipunla, mag-aanig ka ng sagganang bunga ng biyaya pagdating sa itinakdang panahon ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya pag tayo naghihirap sa buhay, lagi tayo nagreklamo sa Diyos. Ano ba yung Lord? Lagi na lang ang dami. Tinatanong natin ng Diyos kung bakit nagaganon yung buhay natin. Yun ang ating laging nagiging basihan sa mga hindi magandang nangyayari. Pero ang tanong bagay, nagiging mabuti ba ang ating relasyon sa Panginoon? Sa paglipas ng panahon, sa unti-unting pagtanda ng tao, may paglago ba ang pananampalataya na mayroon tayo? Mula sa ating pagkabata, mula sa tayo binigyagan, lumago ba ito ang ating pananampalataya hanggang sa makarating tayo sa itinakdang araw ng buhay natin sa mundo ito habang tayo nabubuhay. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin ang maliit na binhing itinalaga ng Diyos at naipunla sa buhay natin na lumago at higit sa lahat magkaroon ito ng kalakasan upang para tayo'y gabayang sa buhay na masagana. Walang ibang inais ng Diyos na masunod yung kalooban na nandun sa langit at maging kalooban din niya na nandito sa lupa. Sapagkat kung gaano kasagana ang buhay na nandun sa langit, dapat maging ganun din kasagana ang buhay dito sa lupa. Kaya nga patuloy na ipinapangaral ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga taong itinilaga ng Diyos na maging tagapangaral upang sa gayon kung gaano na nagana ang Diyos at kanyang mga piniling likha na nandoon sa langit ay ganoon din dapat sana ang buhay ng tao dito sa lupa. Kaya mga kapatid, huwag natin antayin na mamatay muna tayo bago natin ma-experience yung buhay na mayroon sa langit. Buti nga kung mapunta sa langit pagtapos na matay. Ay paano kung sa inferno? Hindi ang malas. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na habang tayo nandito sa buhay na ito, maranasan, maramdaman at experience natin yung buhay na mayroon sa langit. Kasi pag namatay tayo, hindi man tayo makapagkasalanan at least na-experience natin kung ano ang buhay na mayroon ng langit. God always introduced the kingdom of heaven to us for us to experience what life is in heaven. Isipin niyo mga kapatid, ulit sa mati, gaano ba kaganda ang buhay ng nasa langit? Gaano ba kaganda ito? Ayon sa mga pagpapahayag ng salita ng Diyos na masulat sa Biblia about the kingdom of heaven, ito yung buhay na kung saan lahat sagana.
walang problema, may kapayapaan, katahimikan ang pagmamahalan ng isa't isa. Kung ganun yung buhay sa langit, imagine natin, kung ganun din yung buhay sa lupa, di ba sobrang ganda? Baka walang brownout sa langit naman. Wala naman rin. Lahat ng pamahalan na mamuhay ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Yamang binuhay ng muli ang tao ay mamuhay na siya katulad ng mga anghel. At yamang namuhay na katulad ng mga anghel, kasi mamuhay na ng mga magkakapatid. So, ibig sabihin, wala ng pag-away-away, mamuhay tayo may kabanalan. Kung yun ang buhay na dito pa lang sa lupa, sobrang ganda na ng buhay. Sapagkat sa simula pa lang kung itinalaga ng Diyos ang buhay sa mundong ito, ang buhay masaya at maganda. Diriin mo yung buhay ni Adan sa Garden of Eden. Ba, walang problema, lahat ng kailangan ay nandyan. Dahil sa katigasan ng tao, katigasan ng ulo ng tao, unti-unti pumangit ang buhay, ay dapat siya rin maganda sapagkat ito'y likha ng Diyos. Tao ang lumikha ng problema. Tao ang nagpapahina ng kanyang pananampalataya. Tao ang nagpapahina sa kanyang kalakasan upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nasa sa atin din ang paglago at pagpapalakas nito upang sa gayon aani tayo ng kanyang saganang biyaya. Kaya nawa sa araw na ito ay magiging daluyan nawa ito ngayon. Simula ng binhi ng pananampalataya upang hanggang sa pagdating ng huling araw magiging ganap tayo at magkaroon ng karapatan mabuhay sa kaharian ng langit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo na.